Amen. Good morning po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Magandang umaga po sa bawat sa atin at magandang umaga din po sa ating mga may bisita. Una sa lahat, amin pong tinataas lamang ang pangalan ng Panginoong Hesus. Walang ibang pastor o sino man denomination that we lifted up in this place, only the name of Jesus. Amen. Glory to God. At welcome po kayo sa RGGCC na Redeeming Grace Gate Community Church. Amen. Inayaan ko tayong lahat po ay tumayo. We can recite our vision for today. Our vision po, okay? Sabay-sabay po nating basahin at tayo po ay, ito po yung vision ng RGGCC. Tayo pong lahat. Gate Community Church is a Christ-like community where everyone is a minister of God's Word, providing a divinely comforting home with passionate worshiping members, equipped and committed leaders, and with the abundant resources, reaching out people in the Philippines, in Qatar, and the rest of the world. Manatili po tayong nakatayo at tayo po, basahin po natin yung ating text sa umagang ito na pagbabasehan po ng ating pong pag-aaralan. Sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Sabi po rito, "Therefore go and make disciples all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Tayo po ay manatiling nakatayo, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Amin pong patuloy na itinatas, Panginoon, ang iyong pangalan, ang iyong kadakilahan, Panginoon. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, sa pamagitan na iyong anak na si Jesus, Panginoon, at sa pamagitan ng paikisama na iyong banal na Espiritu, aming Ama. Salamat po sa umagang ito that we have opportunity to listen to your word, to worship you, to glorify your name, O God. Marami pong salamat. Dalayan ko po, Panginoon, sa umagang ito na samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. At Lord, ikaw ang magpaunawa sa magitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang mga salita mo na amin pong pag-aaralan sa umagang ito. At gayon din ang iyong lingkod, Panginoon. Gamitin mo lang ako ang instrument, as a mouthpiece, Panginoon. Nang sa gayon, O Diyos, patuloy kang papurihan, Panginoon, sa mga marinig po namin ng mga aral mo sa umagang ito. Purihin ka aming Diyos at salamat po, Panginoon, sa bawat kaluluwa na kasama po namin, sa bawat presensya ng bawat isa sa amin, Panginoon. At gayon din yung mga nasa media platform, Panginoon, sa Zoom, sa Facebook, Panginoon, ay dalahin ko po, Panginoon, na abutin mo, Panginoon, sa kanilang kinalalagyan sa pamagitan ng mensahe mo, Panginoon, ang iyong kalooban, ang iyong banal na salita, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dinadakila ka po namin at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. At huwag mong hayaan, O Diyos, na lumabas kami sa lugar na ito na hindi namin daladala ang pagpapalang espiritual na nanggagaling sa iyo. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po ay makaupo na. Glory to God. Wala naman pong sa atin, no? Wala namang English speaking dito, no? Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong topic sa umagang ito, pag-aaralan sa umagang ito ay preach, make disciple, and teach. Ayon po doon sa ating binasa, no? Ito'y pangkaraniwan po nating narinig, no? Ito po yung habilin ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat doon sa langit. Bago siya, ito yung kanyang kinuman doon sa kanyang mga alagad. Bago siya ay pumailan lang doon sa alapaap habang tinitignan ng mga alagad yung kanyang pagpanik doon sa langit. No?
Ito po yung kanyang ito yung kanyang habilin or kanyang utos. Preach, ipangaral, make disciple, gawing alagad at turuan. Wala po siyang ibang gustong hinahabilin, kundi itong mga salitang ito. At sabing ganun, sasamahan daw po tayo. This is a command of God, of Jesus, to every believer of Christ, to every follower of Christ or follower of God. Even, tulad nga ng pinag-aralan namin kagabi doon sa aming Bible study, even pala noong mga sa Old Testament, yun ang naisin ng Diyos na ipangaral yung kanyang salita. At huwag matakot sa pangangaral nito. Is there need to become a pastor, a professional to preach the gospel? I don't think so. Because yung mga alagad, hindi po sila professional. Yung mga apostol ng Panginoon, saan lang, yung pinagkukuha po ng Panginoon, yung tinawag po sila ng Panginoon. Nung pinangaralan po sila, yung iba doon, karamihan doon, mangingisda. Hindi po sa bungero, mangingisda. Yung iba rin po ay, tax collector. I think iisa lang or iilan lang yung mga professional doon, like Luke. Si Luke po ay isang doktor, physician. And then si Paul, nung huling pagkatawag kay Paul, siya yung huli-huling tinawag ng Panginoon na maging apostol, ay siya po ay isa siyang mataas ang katungkulan sa gobyerno, isa siyang guro ng kautusan, teacher of law. So may alam po siya. Pero ang kaalaman ni Paul ay ginagamit niya sa pagtuligsa sa mga Kristiyano. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, tumalikod talaga siya. 180 degrees na 360 kasi babalik ka lang doon. 180 degrees. Yung kanyang pagtalikod doon sa kanyang pagkakaalam sa Diyos. Pagkakaalam doon sa kautusan. Amen. Preach, make disciple, and teach. Ito lang pong tatlong to yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Because our church, now po yung ating iglesia ay binubuhay natin or not binubuhay, kundi atin pong ginaganap yung marami na po tayong mga department na nasa palagay namin noon ay natulog. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at tayo po ay sa magitan ng ating head pastor ay tayo'y hinamon ng Diyos sa mga gawain na dapat natin gawin. Hindi lang po tayo ay pagdating dito sa church, na meron tayong tinatawag na sitting Christian, meron po tayong tinatawag na professional Christian, meron pong every Friday Christian. Kaya salamat sa Diyos dahil kaya ito yung ibinigay sa akin ng Panginoon na mensahe. Preach, make disciple, and teach. Sabi po ng 28:19, therefore go and make disciple all nation. Kaya yung ating vision, not only in the Philippines, in Qatar, and the rest of the world. So wherever we go, we can share the good news. Which is, sino po yung good news? Sino po yung gospel? Yung tinataas po nating pangalan, siya po yung good news. In the Old Testament, that good news
they are waiting for. But now, that good news has come, and now the good news has been to share to everyone. Amen? Amen? Kaya sabi nga nun, make disciple all nation. No? Kaya yung ibang kapatiran po natin dito, yung mga nagsidalo nung nakaraan, kahit ibang lahi sila, we are all brothers and sisters. No? We are all brothers and sisters in Christ. Walang pagkakaiba, walang discrimination. Ang Diyos hindi tayo binibigyan ng discrimination. Sabi ng gano'n ng John 1:12. No? Kapag tayo nanampalataya sa Panginoon. Bawat sumasampalataya sa Diyos at kumikilala sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos, to become a children of God. So we are all children. Whatever nationalities we have, whatever province we have, whatever tribes we have, we are the children of God if we believe. In Mark 16:15, He said to them, go into all the world. No? Sabi ko nga kanina, kahit saan ka makarating. No? Kahit bumalik ka sa Pilipinas, kahit bumalik ka sa mga American citizen ba rito, wala naman. Kahit saan ka pumunta, no? Ay ipangaral mo yung salita ng Diyos. You know, the reason also, sometimes we don't know the reason why we are here. Why we are sitting there. Because God has planned for us, to every one of us. Amen? Hindi naman ako pastor, hindi naman ako magaling magsalita, hindi ako magaling magturo. We all the same. We as a pastors, no? Before we are afraid to preach the gospel. Before we are afraid to share because ayaw natin mapahiya. Ayaw natin na, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ano bang sasabihin ko? Ano bang i-share ko? Sa pakikinig ba natin ng salita ng Diyos? Did God do a good things in our life? Meron bang ginawang mabuti ang Diyos sa buhay mo? Do you need to become a pastor to share the good things? I think no. No? Yung iba nga dyan, nagmamarites, iba yung sinasabi. Tayo, pwede nating imarites siya ang Panginoong Hesus. Because Jesus has done good things in our life. Amen? What is the good things? He saved us. He included us to become His children. Amen? Isang malaking privilege. Isang malaking privilege ng ginawa sa atin ng Panginoon na hindi naibigay or hindi natatanggap ng ibang tao because they don't want Jesus into their life. But we are the children of God. So that's why this is ito yung bunga. This is the fruit of the one who preached the gospel, the one who shared with you the good things of God. That's why we are here. This is not an accident or incident that we are here. God put you in your seat there to listen to His word. Amen? Amen. Ngayon, punta po tayo doon sa letter A. Una, preaching the gospel. Preaching the gospel is God's command for all believers. Are you a believer of Christ? Are you a Christian? Amen. Ito ba'y utos sa atin ng Panginoon?
Sabing ganun sa Matthew chapter 28:19-20. Kung tayo mga Kristiyano, inutusan tayo ng Diyos. Naalala ko yung pinag-aralan namin doon sa Old Testament about Genesis. Nung inutusan ng Diyos si Abraham, pumunta ka doon. Nasa Haran siya, inutusan siyang pumunta sa Kanaan. Hindi niya alam yun. Wala siyang, ang ginawa lang ni Abraham, sumunod sa Diyos. When God talk to you by His word, we must to listen and we must to obey. Amen? Sa military, ang sabi nga, obey first before you complain. Na? So you cannot complain anymore because you obey what your commander asks you to do. Amen? Preaching the gospel is God's command. Diyos na yung nag-uutos, hindi na commander, hindi na tao lang, kundi Diyos ang nag-uutos sa atin. No? This is a mission. Number 1. Ito yung mission for all of us. This is a mission. Hindi mission lang to ng mga pastor. No? Nung una nga po, ilang beses ko na itong sinabi, nung una nga po, ayokong magpaalam na ako po ay naging pastor sa Pilipinas. Nagpastor sa Pilipinas. Ayoko rin pong, doon po sa inupuan ni Sister Pearly, lagi ako nandun sa dulo. Kasi ayokong malaman na nangangaral din ako ng salita ng Diyos. Gusto ko maging silent Christian, taga-upo lang, taga-kinig, katapos ng service, sibat na para walang makakilala. Na? Pero kilala pala ako ng Diyos. Amen. Kilala pala tayo ng Diyos. Bawat isa sa atin kilala ng Diyos. No? Hindi ka pwedeng magtago, pwede ka magtago doon sa pastor. Pero hindi ka pwedeng magtago sa Diyos. Amen? Kasi inuutusan yung bawat mananampalataya, bawat believer, bawat Kristiyano na ipangaral yung gospel, which is our Lord Jesus Christ, the good news of salvation to every nation. Paanong may mga ngaral o paanong makakarinig yung mga tao kung walang nangangaral? No? Matthew chapter 28 verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has given to me. We have a power. Meron po tayong kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu. No? Na tayo po ay magbahagi. Hindi ko alam yung nakakalimutan ko, pastor, yung mga verse sa Bible. Nakakalimutan kung ano ba yung sambang version, saan yung Hindi po mahalagay kung saan mo makikita. Mahalagay kung nasaan dito, yung nandito. No? Bigla na lang pong lalabas yan. Biglang lalabas. If you allow the Holy Spirit within us to guide us, to teach us how to share. Sabi ko nga kanina sa inyo, meron bang ginawang mabuti ang Diyos sa iyo? Yun yung ibahagi mo. Iba yung pinagaling ng Panginoon, sabihin mo. Kaso merong mga pinagaling, 10 na may sakit, pinagaling. Yung hindi pa tagaron, hindi pa Israelite, siya yung bumalik, nagpasalamat. Nasaan yung Siyam? Na? Isa lang yung nagpasalamat. Do we experience when you share the good news, when you share the gospel, when you share your testimony sa mga taong merong mga pinagdadaanang problema?
Kasi sabi mo, naranasan ko rin yan eh. Nagkaroon din akong problema ng ganyan. And then, when you share the good things of God have given or experienced to every one of us, no? Yung bigat niya na kinakausap mo, unti-unti gumagaan. Unti-unti nabubuksan yung kaisipan, nabubuksan yung interest nila sa Diyos. Kasi meron kang Diyos na hinihingan ng tulong. Kasi sila, no? Yun nga, sabing gano'n namin, nagkakaroon ng mga anxiety dahil wala silang Diyos o kulang sila sa kaalaman sa Diyos. They are worrying for many things. Sabi ko nga rin, yung ating palang kapag minsan nag-share tayo ng nagpapayo tayo minsan, pero pag tayo mismo yung nakaharap sa problema, kung wala tayong Diyos, kung walang Diyos na ibinahagi sa atin, kung walang Diyos na ipinangaral sa atin, do you think we can na malagpasan yun? That's why the importance of preaching the gospel. Now, this is the importance of preaching the gospel. Nung ipinangaral sa iyo, yun yung nagbubunga, yun yung tumutubo ngayon na binibigay ng Diyos sa iyo sa magitan ng banal na Espiritu, yung eagerness na lalo mo siyang makilala. Habang kinikilala mo yung Diyos, kahit na, di ba? Habang yung pundasyon mo lumalalim, kahit anong bagyo na dumating sa iyo, hindi ka kayang tibagin. Amen? Amen? Huh? Kahit anong hirap, hindi ka kayang pasukuin. Even sabihin natin, sanay tayo sa hirap. No? Sanay ka sa hirap, pero yung pag dumating sa iyo yung problema, hindi kayang pasukuin dahil meron kang Diyos. Meron tayong Diyos na handang umalalay at hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. Amen. Merong sinabi rito sa Romans chapter 10, verse 14 hanggang 17. Wala po ito doon sa ating slide. Sabi po rito, how then can they call on the one who have not on the one they have not believed in? No? And how they can believe in the one whom they have not heard? And how they can hear without someone preaching to them? And how they can anyone preach unless they send? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all of the Israelites accepted the good news. For Isaiah say, Lord, who has believed in our message? Consequently, faith, in 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message heard through the word about Christ. Amen? Kung walang mangangaral, kung walang magbabahagi, kung walang sinugo, bawat isa sa atin, sabing gano'n ng Panginoon, go. No? Sabing gano'n na ating Panginoon, therefore go, make disciple all nation. Sino yung sinugo ng Panginoon? No? Hindi na po yung mga alagad ang sinugo ng Diyos. Ang bawat isa sa atin sinusugo ng Diyos. If we are believer, we are sent by our Lord Jesus Christ to preach, to teach,
no? The gospel of Christ. Amen? Kaya ngayon, hindi lang basta tayo nakarinig, no? Hindi lang basta tayo ay merong narinig, kundi ito ay dapat nating ibahagi. Dapat nating i-share. No? This is a personal mission for every one of us. Personal to. Ha? Hindi lang to trabaho, personalan na to. Yun yung sinabi ng Panginoon. Personalan na to. Hindi dito natatapos yung ating pong pagiging Kristiyano. We are attending service. Hindi na po tayo katulad ng dati. Amen? Going to church is para magbawas ng kasalanan. Am I right? Or am I right? No? Ganun po yung ugali ng mga pinanggalingan nating pananampalataya. Gusto ko mabawasan yung kasalanan ko, punta ako sa church. Magsisimba ako. But here, when you become a Christian, you are not going to church para magsimba. Para sumamba. Amen? Para sumamba doon sa ating Diyos na buhay. Diyos na hindi ka iniwan kailanman. Amen? This is a personal mission to every one of us. In Matthew 28:19, no? Jesus made us no distinction. Walang pinipili ang Panginoon. Lahat tayo sinusugo ng Diyos. Hindi yung special treatment. Walang special treatment sa Panginoon. If you are the children of God, you are special to God. Everyone is special. Hindi porke kami pastor, mas special kami kaysa sa inyo. No. We are the same. Lahat tayo special sa Diyos. Lahat tayo ay minahal ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay napako sa krus. Dahil sa ating mga kasalanan, sinabi niya yung pag-ibig ng Diyos ipinakita sa atin. Amen? Ano ba yung sinishare mo yung pag-ibig ng Diyos? Yung kaligtasan na sinasabi ng John 3:16, no? Sa sino mang manampalataya dahil sa pag-ibig niya ng Diyos, na ibinigay niya ang bugtong niyang anak, upang ang sino mang manampalataya, for those who believe, will have eternal life, will be saved. Amen? Simple. Just obey. Just preach. Just teach. Just share. Kung di ka marunong mangaral, mag-share ka. Amen? When you're sharing, you are preaching. Do you care? When you care, no? Share is caring. Amen? Hindi, mahirap po ba yun? Na? Mahirap po ba yun? Sabi, paano makakilala kung wala namang nagsasabi? Yung katabi mo, yung kasama mo, yung kasambahay mo, yung kasama mo sa bahay, yung yung parents, yung kapatid mo, yung mga pinsan mo, mga kaibigan mo. Yun. Mas maganda yan. Minsan, pag may problema sila, lumapit sa'yo. Then, the door is open for sharing the good news. Amen? Ba't lang yung puro ay. Ako. No? Kasi yung ako, hindi umaalis yun. Hindi ka palalakarin nun. Pero kung tayo, no, ay anak ng Diyos. Kasi yung I, doon nagsimula yung kasalanan, sin. Pero yung O, no, become son of God.
We must obey. Number 3, we must obey His command. Go. Yun yung utos ng Panginoon. Go. Yung masabi nga, kung inutusan ka, G. G na tayo. Are you G? Ha? Amen? Amen? G na ba tayong magbahagi ng salita ng Panginoon? No? G na ba tayo na mag-share what God has done to us? Amen? Kasi G, yun yung millennial word na mga go. Yung go ngayon, G na lang, pinekli na lang din, G. Tinanong ka, Pastor, sabi niya, G ka na ba? Yes, Pastor, G na ako. Okay? Amen. Jesus told the disciples to go. It applies to us as well. If we are truly disciples, Jesus' disciples, we must to go, to obey His word, to preach the gospel, to share the good news, which is Jesus Christ is the good news. Because we cannot save. We only share those who save us, which is Jesus. Jesus can save us. And the Word of God give us, ang sabi po rito, what is the, in 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message heard through the Word about Christ. We don't share our own word. We only share the word of Christ. We only share the goodness of Christ. We only share how God loved us so much. Amen po. And letter B. Making disciple is also Jesus' command to His disciple. Tayong mga disipulo ng Diyos, tayong mga tagasunod ng Panginoon. We are not apostle kasi 12 apostles lang yung pinili lang ng Panginoon, yun lang po yung that is only the one chosen by Jesus to become apostles that is the apostles of Christ. We are the disciples of Christ. Amen? We are disciples of Christ. We are the followers of Christ. That's why after we know Christ as our Lord and Savior and accept Him as our Lord in our life, then we must to learn. We must to learn to become knowledgeable about Christ, knowledgeable about God's Word. That's why we have now a 13 basic Bible truth or 13 BBT or basic Bible truth to know about God. And then after that, your knowledge, your wisdom, knowledge about God is become deeper. When you read the Bible, when God talk to you through the Bible, God speak to you and through the Holy Spirit, He give you knowledge about this one, about this word. Then you become a deeper believer, and then you become more love to God. You become love God more. Do you love God? Do you love Jesus? No? Obey. Obey God's command. In Matthew 28:19,
19. Therefore, go and make disciple all nation. Making disciple all nation, number one, a disciple is dedicated servant of Jesus who must be first, believer, second, follower, and then learner. You want to learn more about God? No? First, you must be a follower. You want to follow Jesus? First, you must be believer. Remember what the disciple of John the Baptist, no? There's he said he told to John, there is one who preached the good news. No? His name is Jesus. What John the Baptist told them? Obey him. Obey him. Even John the Baptist knows that Jesus can save you. That Jesus can save us. No? Then this disciple of John, no, is because of become the disciple of Christ. After John's death, they become a disciples of Christ. No? They become a believer. They become a follower. Until the death of Christ, until the upper room. Obedient is to all, and obedient to all God's will. This is the disciple, no, of Christ. Making disciples of all nations. We cannot make disciples all nations if we are only seated in our chair. If we are not step out in our comfort zone. Go. When God say go, you can sit like this. Huh? No. When God said go, make forward. Amen? Making disciples also produce new believers through bold soul winning. Ibig sabihin, this means you become brave to share. No? John 15:8, no? This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. We need to bear fruit. Not only fruit, no? So we bear much fruit. Kasi dito tayo natuto. We are learning too much. No, too much, 1 much, 3 much, 4 much. Okay? Bear much fruit means we can grow and then we have a fruit. Every one of us. Every one of us. You having fruit? Hindi po to yun. This is not the fruit of the Holy Spirit. This is not the fruit of the Holy Spirit. The fruit means the one you share and believe. No? To our Lord Jesus Christ. This is your fruit. This is your baby in faith. I remember when I was in the Philippines, that time I am not married, no? I became a fill-in pastor in one place in the Philippines, in GMA Cavite. The missionary told me to become a fill-in pastor in one place, in GMA. And I said,
I don't go to Bible school. I have no experience handling a church. But God gave me an opportunity to preach the gospel in that area. You know, now, the one I make disciple there is they are all mostly pastors. Not only a pastor, you become a superintendent in one district. Huh? Until now, I don't go to Bible school. No? Until now, I consider only a servant of God. I told them before, when I become a fill-in pastor, don't call me pastor, call me Brother Charlie. Because when they call me pastor, the adult there or the board there is older than me. So I told them, call me Brother Charlie. Now, they call me Mang Charlie. Because I'm older now. No? So, when you sow your fruit, it cannot be washed away. No? This is called the fruit that God gave you when you obey His command, no, to preach and make disciple. When you saw somebody you shared now is serving God, your heart is overwhelmed. Serving God is the best experience. Amen? When I stand up this platform, first I'm shaking. And now when we listen to the word, when I read the word of God, I'm still shaking. Because God is the one who spoke to us. Amen? And then, number 3, daily prayers for new believers and yourself. You must pray the one who is not, when you share is finished. You must pray for those who shared. Pray this person to grow in the knowledge and wisdom of God through His Word, through your help. But if you don't know how, ask pastors, ask the leaders. Huh? The pastor have experience, and maybe we can share our experience to you. Ephesians chapter 6, verse 19 to 20. Pray also for me, Paul said, no? And whenever I speak, words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. The gospel have mystery. And then, to make known, we need to pray each other. Pray each other how to share the good news, how to share the mystery of the gospel of God. The mystery, when you believe Christ, you said to them, when you believe Christ and accept Him as Lord and Savior, the mystery is you will become saved. The salvation is come for those who believe. Amen? And then 20, for which I am an ambassador of change.
Pray that I may declare fearlessly that I should. It's not easy to share. It's not easy to become, which is, how do you know, ambassador? Ambassador, Philippine ambassador here in Qatar. No? They are bosses. No? They have become big boss. They are not only regular Filipino workers here. But Paul is ambassador of pain for sharing the gospel. He is not become a bosses. He is always on pain. He is always some other want to kill him. Because of sharing the gospel. So he said, yeah, I am the ambassador of pain for sharing the gospel of Christ. So you must pray me. We pray each other. It's very hard to share the gospel here. It's very hard to give a tracts here because it's not same in the Philippines. Right? No? Sometimes you only sit and then we talk each other. You talk each other, and then when the opportunity come, when he share his problem or somebody share the problem for you, this is the opportunity to share the love of God to them. Amen? It's not easy. That's why become a Christian is not easy. Become a believer of Christ is not easy. But the promise of God, the one we look for, the promise of God, after here on earth, no? There's no chain, there's no pain, no? There's no fear, there's no worry. That's what we share. That's what we look for. We look for to face our Creator, to face our Savior, face to face. Amen? Number 4, lovingly consolidate new believers. Means we make interaction. We always care for those who shared, no? We will share the good news or the gospel or the word of God. He said, Matthew 28:20, and teaching them to obey. I have commanded you. Teaching them. Turuan natin sila. That's what we do now. That's what we do now. We teach them. Amen? Lahat ng all that Jesus, all that the Bible say, no? To grow in our spiritual life, to grow our relationship in Christ, to become deep in our faith, teach them to obey. Obey the new believers, no? And 15:8, that you bear much fruit, showing to be my disciple. No? Ito na uso yung this is the the pattern of what you call this network marketing, like that, no? To share, and then the one who share is also to share. The profit of this is they offer the salvation, accept the salvation, no? And then they have the profit also, the crown of life in heaven. Amen? Amen. Do we understand? Amen? Are you still with me? And letter C, teaching them to obey all of Jesus' teaching. Everything He has commanded us. Teaching means the gospel. The gospel. The good news.
The good news is Jesus. The gospel is Jesus. The Word of God. Teaching about the gospel. In Matthew 28:20, no? Teaching about the gospel, the love of God to all mankind. No? Don't teach any other. Only the love of God. Only that what God has commanded to us. No? The sacrifice of our Lord Jesus Christ and His death for our sins has bring us salvation. The offer of salvation for those who repent. That's why we have, for the newcomers, we share either four spiritual laws or Romans road of salvation. And after that, to follow up, no, the basic Bible truth. To have the foundation. Because sharing is like a sowing. No? Sowing the seed. When the seed grow, no, have become root, you transfer it to a good soil that the root it become deeper. So when the root it become deeper, it will grow. And grow. Here in Qatar, we buy the soil, potting soil. No? If you want to plant a plant, no? You must to buy a soil because here is only sand. So that's why some sand here, no, they mix the animal manure for fertilizer. And that's why when you go out, you can go in one garden, no, you can smell something. That is the animal manure that they put in the garden. No? To cultivate, to grow the plants. No? Ganon din po. Just like us. No? We need to grow in our faith through the Word of God. No? Through the Word of God. So that's why we need the teaching. Also us, pastors, still need the teaching. To deeper knowledge, to deeper wisdom that coming from God through His Word. We cannot stop only by our own knowledge now. The knowledge we can avail that now. Learning is continuous. So that's why even in your work, you learn more. You learn more. Amen? Number 2, teaching them that all I commanded you means grow in the knowledge and wisdom of God. Knowledge means, no, this is the one we can read, the one we can learn. No? Or the one they are teaching you. This is the knowledge you can avail. No, you can avail in Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. You know that? If you are not, you don't know the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So, if you are not fear the Lord for doing something wrong or for doing sin, no, your knowledge, no, is still. But if you fear the Lord, your knowledge become grow. Amen? Hearing the Word of God. No? The Word of Christ. Proverbs 18:15, heart of discerning acquires knowledge. No? If you want to grow more, no, you must love to hear or to read the Word of God to acquire knowledge. Discerning hearts, 15:4 of Proverbs, no, seek knowledge. Or are we stopping
seeking knowledge. If you desire, it was discerning, desire of our heart, no? Seek knowledge. You want to seek the will of God. You want to grow the knowledge of God. Now, seek from your heart. Amen. And wisdom. Wisdom, we think that wisdom, I have more wisdom. If you learn something, if you learn more, now your wisdom become more also. Proverbs 2:2. Turning your ear to wisdom and applying to your heart to understanding. Turning your ear. You must to listen. We must to listen and applying your heart to understand. This is the one we teach. God teaching us to listen to Him. Listen. And then applying. Pastor, I cannot hear the word of God. I cannot hear God talking to me. Read the Bible. This is the word of God. You can hear what God's command. You can hear the voice of God when you read the Bible. Because Bible is the word of God. No? The word of God become flesh, that is Christ. John 1:1. Huh? Are you still with me? Amen? This is the application for all believers of or disciples of Christ. Number one, must grow in the knowledge of wisdom. Knowledge and wisdom. This is the example. In 1 Corinthians chapter 13, verse 11, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I become man or growing, I put the ways of the childhood behind me. You can see, experience the children here in our church. The baby become, when they are born, and then when they smile, we are happy. When they first talk, we are happy. When they first walk, we become happy. When we see them grow, we become happy. Now, when they are running around here, sometimes we become trouble. They are running and then shouting, we cannot control. But now, as you and I, here, inside the hall, we are listening. We are not a childlike anymore. Amen? We grown up. So we, sabing the ways of the child, we put away the ways of our child. In 1 Corinthians 14:20, brothers and sisters, stop thinking like children. In regards to evil being planned. If we are still like a child, not growing up, the work of the devil is coming up. But if you're thinking like, be adults, you can control even the words of the devil. You can cast away the devil, the words of devil in your life. Because you're grown. You're grown in the knowledge and wisdom. And then, no one is excused or nobody is excused. This is the command to every believer. Every believer
and disciple of Christ must be exposed the gospel and it, share it to others. Why? In Romans chapter 1, verse 16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God to bring salvation to everyone who believes. Amen? No? The power of God, of the Word of God or the gospel, it brings salvation for those who believe. There is a power. Don't be ashamed. Don't be fear to share the gospel of God. Romans 1:8, the wrath of God is being revealed from heavens against of all the godlessness, and wickedness of people. For those who are not believed, this is what the wrath of God coming from them. If you love your family, share the gospel. If you love your friend, share the gospel. So they can experience what you experience now, the salvation that comes from God. Amen? Jesus commands to all Christian believers to go all nations. Every believer is involved in it. Every saved person is not excused to share, preach, and make disciples. No one is excused. God chose us. We do not choose God. God chose us to lead these people toward Him, to lead somebody in God. You and me must to share the gospel of God, because Jesus is coming very, very soon. Amen? Amen? Hallelujah. Okay, let's stand. Hallelujah. Brothers and sisters, if we don't know how to share the gospel, share the experience of God has done to your life. The good things, the goodness of God, you must to share. You must to know. That's why our topic is to preach, make disciple, and teach. I know this is not easy, but through the help of the Holy Spirit within us, God will help us. God will help us. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Once again, Lord God, we give you thanks for your word that we meditate, that we learn, Panginoon, from this day. Thank you, Lord, for your word, which is true. Help us, every one of us, oh Lord Jesus, to share your gospel, to share your love to every people we know, our relatives, our friends, our co-workers. Lord, open the opportunity. Help us to open the opportunity to share your word to them, oh God. Thank you, Holy Spirit, for guiding us today. Thank you, Holy Spirit, that your presence for us today, oh God. This is for your glory. This is a part of our worship to you. We give you thanks, oh God. And Lord, help us to introduce you by sharing what we experience, your goodness in our life, oh God.
give you glory. We give you praise.